Nako, eto na mga kababayan. Palaban na po ang mga taga-suporta ni BP Inday Sara. Isa na ho dito, si Attorney Harold Respicio, na kapag nagtagumpay daw po ang mga buhaya sa impeachment laban kay BP Inday Sara at pag natuluyang ma-impeach nga ang ating pangalawang Pangulo, nako, magkakaroon di umano ng revolusyon sa Pilipinas, mga kababayan. Yan ang mga tunay na mga DDS, palaban, handang ipagtanggol ang pangalawang Pangulo para wag lang mapa-impeach, kasi nga naman, mga kababayan, pagka na-impeach po si BP Inday Sara, hindi na ho siya makakahawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ang pinapangarap po natin na maging Pangulo si BP Inday Sara, nako, syempre, hindi na po natin makakamit yan, mga kababayan. Nang tanging pag-asa lang naman po talaga natin ay nasa mga Duterte para maiayos pong muli etong ating bansa. Pero, tulad nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, mga kababayan, marami naman pong mga Duterte. Oo, nandyan si Pulong, tumakbo para magpresidente. Pwede rin si Baste Duterte. Mga kababayan, kung sakasakaling ma-impeach nga si BP Inday Sara. Pero, etong babala ni Attorney Harold Respicio kay Bangag, mga kababayan, sa palagay ko, magkakatotoo ito kapag pa-impeach po nila si BP Inday Sara. O ito ho, ang sinabi ni Attorney, panoorin po natin. Maikli lang naman po ito. BBM, kabsat, makinig ka ng mabuti, mag-ingat ka. Dahil kapag na-impeach si Sara Duterte, magkakaroon ng revolusyon sa Pilipinas. Alam mo po kung bakit? Ang mga Pilipino ay gusto pa ng mapalitan dahil kayo po ang may pasimuno ng malawakang pagnanakaw sa ating bansa. At ang gusto nilang ipalit ay si VP Sara Duterte. Pero ayaw mong si VP Sara Duterte ang pumalit sa'yo dahil ginagawa mo itong impeachment na ito. At ang ipinupush mo ay yung mga taong hindi namin kilala. Papayag ba ang taong bayan sa ganong arrangement? Hindi po. Kaya po magkakaroon ng revolusyon sa Pilipinas. Ngayon po, ayaw na nila ang leader namin, gusto nilang palitan. At ang gusto nilang ipalit ay si VP Sara Duterte. At kapag hindi kayo papayag na ang gusto namin ipalit ay ang maging presidente ng Pilipinas, wala po kaming ibang choice kundi magkaroon ng revolusyon. Kita nyo na, mga kababayan. Wala kaming ibang choice kundi magkaroon ng revolusyon sa ating bansa. Ay, mabigat yan, mga kababayan, Hindi ho basta-basta yung mga sinasabi na yan ni Attorney Harold Respicio. Pwede ho siyang balikan yan ng Marcos Bangag administration, mga kababayan, pero hindi ho siya natatakot. Kasi etong grupo ni Attorney Harold Respicio, itong grupo ho nila, nakikita po nating mga kasama niya, handa talagang isunod itong revolusyon, mga kababayan, para lang mapaupo natin ang ating pangalawang Pangulo. Kasi nga naman, nangyayari ngayon sa Administrasyong Marcos, tayo na lamang po ang niloloko. Kahit na sa simpleng kalusugan lang ni Junior Bangag na hinihiling natin na ilabas nila ang medical bulletin ni Marcos, hindi ho nila ibinibigay sa atin. Hindi po nila tayo pinagbibigyan, mga kababayan. Pang-aalipusta po sa ating mga pobre kung maituturing yan Nakakalimutan niya na ang mandato niya, kaya siya nanalo noong nakaraang halalan dahil ho sa atin yun. Lumapit siya sa atin, nanligaw siya sa atin, hiningi ang sagradong boto natin, mga kababayan, ipinagkatiwala natin sa kanya, ibinigay natin sa kanya ang ating suporta at boto, pero sa simpleng medical bulletin, hindi niya po tayo mapapagbigyan. Maaaring ito nga, mga kababayan, ang magiging kasagutan at pag-asa ng bawat Pilipino, hindi lamang po ng mga DDS, alisin po natin dito ang kulay ng politika, kundi ng bawat Pilipino
na magkaroon ng bagong pinuno, presidente sa ating bansa. Walang iba na ninanais ngayon ng ating mga kababayan, kundi si Inday Sara lang. Eh talaga namang si Inday Sara lang naman talaga ang frontrunner ngayon para sa 2028, mga kababayan. Di po ba? Wala nang iba. Sino? Si Martin Romualdez? Sino? Si Lisa Marcos na matunog ngayon na usap-usapan na di umano'y ang itinutulak nilang maging presidente o tumakbong presidente sa 2028 ay si Lisa Marcos. Tako po. Namuno na siya ngayon Mamumuno pa ulit siya sa 2028. Putang na umay na tayo, mga kababayan sa mga Marcos. Ayaw na po natin sa mga Marcos kasi naranasan na po natin ang pamumuno ng mga Duterte. Ito, Marcos, naranasan na rin po natin. Anong nangyari? Wala. Ultimo, pamimigay ng ayuda sa mga rider, sa mga chopper. Hindi po nila maisaayos. Merong mga nangamatay, merong mga umiiyak dahil hindi nabigyan. Maraming nadismaya sa mga ginagawa nilang ayuda dahil hindi naman di umano lahat nakakatanggap, mga kababayan. Hindi patas. Kita nyo ano nangyari sa Batangas. 84 na mga barangay, mga kababayan, hindi lang kapitan, barangay. Isa-isang barangay, naglalaman po yan ng napakaraming constituents. 84 o 84 na mga barangay hindi po nabigyan nila ng ayuda. Tayo na. Maayos yan. Di bagay pinipili lamang ho nila, mga kababayan, kung sino po lamang ang binibigyan nila. Kung ang Batangas hindi po nabigyan ng ayuda na tag 200,000 kada barangay, mas lalo na po siguro ang Davao. Baka walang ganitong programa po sa Davao City, mga kababayan, na magbibigay ang national government ng 200,000 pesos kada barangay. Kung sa Batangas nga tinabla, Davao pa kaya na matagal nang tinatabla? Di ba, mga kababayan? Yan po ang nakikitang solusyon ng grupo nila Attorney Harold Respicio. Hindi ko po sinasabing pangungunahan niya yan, Maaaring grupo ho sila. Revolusyon po, mga kababayan, para manumbalik na po tayo sa normal. Kasi hindi na po itong normal itong nangyari sa atin ngayon Normal pa ba? Itong napakataas ng presyo ng krudo, gasolina, bilihin. Sobra na po ito, mga kababayan. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng Marcos Sr., Marcos Sr., mga kababayan, mag-research po kayo. Nakikita po ninyo sa Google, nariyan po yan. Pero magbibigay po ako ng kapiraso lang na mga nabasa ko po sa internet. Nagsimula po ang martial law ng Marcos Sr. ganito. Meron din pong nangyaring krisis sa langis. Nagmahal din po ang presyo ng mga bilihin tulad po ng bigas. Lahat po, pakwan pakol, nagsipagtaasan, ganun din po ang pasahe. Pinahirapan muna ang mga Pilipino sa taas ng presyo ng mga bilihin at mga bills. Ano ba nangyayari ngayon? Di ba ganun na rin po? Bago po nagdeklara ng martial law ang Marcos Sr. Nako, hindi ho malayong mangyari, mga kababayan, na baka magdeklara din po ng martial law si Junior Bangag. Hindi pa po, sa ngayon, wala pa po tayong alam na dahilan na gagamitin nila para magdeklara po sila ng martial law. Hindi pa naman po talaga naghawak ng mga armas ang mga Pilipino para magdeklara sila ng martial law. Nakakahiya naman po. Ang kakapal na po ng mukha nila. Kapag ngayon bigla-bigla silang magdeklara ng martial law na wala naman pong sapat na dahilan. Kaya po iwasan po natin masyadong makipagbardagulan, gitgitan, makipag-away sa mga kapulisan kapag meron po tayong mga rallying gagawin.
pwede po nilang gawing rason yan, mga kababayan. Pwede po nilang gawing dahilan para magdeklara ho sila ng martial law. Relax lang. Peaceful rally lang po ang gagawin natin. Tulad na lamang po, sa darating na Mayo 1, meron pong malakihang rallying magaganap na pangungunahan po mga kababayan ng Kamanggagawa Party List o sa mga labor sector po ito, mga kababayan. Pangungunahan po ni Kaeli Fernando ba yun? Yung batang kongresista na halos kasing idaran po nila ni Kong Miao at ni Liviste. Malaki pong rally ito sa Mayo 1, mga kababayan. Diyan daw po ang venue. Assemble time 6 p.m. Diyan sa Rotonda, Quezon City. Para po sa lahat ng mga manggagawang Pilipino na nagnanais na maitaas po ang sweldo dahil pataas na pataas ang presyo ng mga bilihin.